May mga lumalabas kasi mga video hindi magandang klase ng mga BP. Kaso nga lang, siyempre sa government kasi pag nag-procure yan, lowest bid. So minsan, ang pinakamababa yung binibili na ano. Kasi pag yung, may mga na-encounter kasi kami na okay naman yung ano, yung BP naka-zero siya. Pero yung output niya, ang difference niya nagre-range ng mga 30 to 40 millimeter of mercury. So ibig sabihin, pag yun ang ginamit na ano, is maaaring ang result mo is mas mataas. So, kasi may mga ganong mga BP na ano, yung kanilang spring. Sa unang mga taon, medyo okay pa. Pag tumatagal, lumalambot na yung spring sa loob. So, yun yung mga disadvantage ngayon. Doon sa digital naman, pag napabayaan na yung battery niya, kasi pag matagal na hindi ginamit yan, yung sa mga may battery na BP, digital, dapat tinatanggal yan para hindi mag-fail yung ano ng battery sa loob ng unit. So, usually pag tinetest namin yung BP, pag aneroid, nag-ano kami na dyan yung mga 3 positive negative millimeter of mercury. Ibig sabihin, kasi sa calibration naman, ang ginagawa dyan is comparison with the non-standard. So may gamit kaming mga test equipment to check kung pasok pa yung nilalabas na yung mga BP apparatus. So, halimbawa, nag-set ka ng 50 millimeter of mercury, dapat ang makuha mo doon is 47 to 53 para masabi mo na pasok pa yung nilalabas ng BP apparatus. Pag dyan sa digital naman, ang inaano ko dyan is positive, negative 10 millimeter of mercury. Mas mataas yung difference kasi nung mga digital. Kasi yung mga electronics, ano kasi yan. So yan yung pinagkaiba niyan. So, sabi ko nga, ang kadalasan na nagiging ano dyan kasi na napapansin namin, minsan yung mga accessories niya, yung kanyang gauge o yung manometer, okay pa. Pero yung minsan yung mga on-top, yung pumping valve, yung pressure relief valve, yan yung mga ano, pag yan kasi may mga problema, hindi na rin magbibigay ng tamang result yan. Halimbawa, medyo maluwag na yung sa velcro nung on-top, or minsan hindi naayon doon sa pasyente yung cup. Kasi may sizes yan eh. May adult, may large adult, may pedia. So, pag ginamit, halimbawa, may sinukat kayo na mas malaki yung braso niya tapos ang ginamit nyo yung ano lang, large adult lang, yung result niya hindi yan accurate. Magkakaroon ng discrepancy yan doon sa reading. Siyempre, yun yung i-record niyo. So, lalabas, may problema yung pasyente. So, yan yung mga dapat nating tinitingnan. Then, pag nakita natin na yung mga accessories niya kailangan ng palitan, di ba ang ginagawa niyo is tinatawag niyo sa biomed o sa maintenance para palitan nila. Pero nung nagkanda kami, yung mga nakita namin, i-report na namin sa kanila na kailangan palitan yung mga accessories nun. Pati yung mga pumping valve, yung ginagamit na pang-pump. Kasi tumatagal yun, parang nagkakaroon na parang sticky yung ano niya. So pag ganun na yung ano, hindi na yung magpapump ng maayos. So, yan yung mga dapat na mga i-check. Dapat bago natin gamitin yung BP, kailangan ma-check natin na lahat ng mga accessories as part natin, as in, kasi malay yung mga sa inyo rin gamitin, yung pala nakita natin video ano na, yung mga may link na yung ating BP. So, yun yung mga dapat natin as
basic preventive maintenance. Kasi para ma-prevent natin yung lalong pagkasira ng inyong equipment. So yan yung yung mga parts niya. Dapat din alam din natin yung mga parts kasi pag i-request natin, dapat alam natin kung ano yung sasabihin natin. Di ba alam ko may mga form din ata kayo na pinipilaban. Halimbawa, may nasira kayo sa inyong department ng mga equipment. May job order ba kayo pinipilaban? So anong nilalagay nyo? Effective DP na lang kasi halimbawa, hindi nyo alam yung parts na tawag doon. Kasi ang hirap masira yung gauge. Wag lang yung malalaglag. Ang kadalasan talaga dyan is yung mga accessories niya, yan yung mga kadalasang pinapalitan. So, yung kadalasan niya is yung valve niya, yung parang pamhigpit. Kasi pag yan, hindi na rin siya naglalak maigi, hindi na yan gaanong magpapump, so hindi na gaanong tataas yung gauge. Ganun din yan sa cup niya. Pag hindi na siya gaanong dumidikit, kailangan na rin palitan yun. So yan, yung mga blood pressure cup parts. So yung parang yan yung tinatawag natin pressure relief o release valve. Yun kasi yung sinasara natin pag kumukuha tayo ng BP, yung dahan-dahan natin binubuksan pag magbabasa na tayo ng so kadalasan din yan yung mga palaging nasisira. Kasi palaging sara bukas yan eh. Ganon din yan dun sa pumping valve. Pagkatagalan niya, minsan yung ikit niya dun sa mismong pressure relief valve, maluwag na. Makikita niya yung halos hindi nyo gamitan ng pressure sa pagtututin na tatanggal ninyo. Ganon din dyan sa mga yung tubing niya. Minsan yan, ang katapat lang yan, kunting lang. Kasi pag nakita nyo parang lumuwag na doon sa bandang dulo na nakakabit doon sa manometer gauge at doon sa pressure gauge. Pwede nyo bukutin, patuloy nyo yung maluwag na part, then ibalik ulit. Kumbaga, as part ng inyo sa stock, yun pa itatawag nyo sa bio, akala pa ito lang. Puputuloy nyo, makikita nyo naman eh, doon sa appearance ng PP. Para bago gamitin, at least yun yung mga na-changing sana natin para makakasiguro tayo na yung mga i-interrupt ko na lang kung may mga tanong kayo. So, ano ba yung function ng ating BP? Blood pressure is an indicator of several diseases as well as of general health. It is an easy screening test using simple equipment. So, sphygmomanometer, yung karamihan tawag yan, sphygmomanometer, can be used to measure blood pressure at the high point, yung systolic, and the low point, which is the diastolic. So, pressure is usually measured using a cup on the upper arm. So, para ma-check yan, may mga device kami ginagamit yan. So, siguro mamaya after na natin, lahat yung discussion natin, mag-actual tayo para makita nyo yung paano siya generate. Kanyang calibration. Gamay mo sila. So yan yung mga parts pa. Ito po yung yung setup. Pag wala kayong alimbawang pang-calibrate o pang-check, pwede nyo gamitin yung kanyang setup. Kumbaga, yung isa dyan, yung nandun sa may parang digital niya, parang yung reference nyo.
Then, yung isang manometer gauge, yun yung tinitest natin kung tama. So gagamit tayo ng T connector o Y connector. Kasi marami naman tayo siguro mga gauge doon, kahit yung mga parehas na manometer. To check kung sinig yung nagparehas ng reading. Kumbaga parang ano lang yun, preventive maintenance natin na makita natin na yung manometer gauge, same output. Kasi pag pinamp mo yan, tapos gagamit ka ng ano yung parang cylinder, then ipapump mo, pag-pump mo yan dapat nagsasabay ng reading yan. So yung bawa sinet mo sa 50, yung in-stop mo sa 50, dapat 50 rin mo sa kabila. Or kung hindi man sila sakto ng rating, okay lang, basta within the range. Yung sinasabi ko, positive, negative 3 millimeter of mercury pag sa mga animal cage o yung mga BB apparatus. Mamaya, pwede rin natin gawin yan mamaya. Yellow. Hindi ginagamit mo. Tago ko kayo. Nebulizer. Hindi nawaya. So, ano ba yung function ng nebulizer natin? So, nebulizer is a device Ano yung lagi? Suggest na pala. used to administer medication in the form of mist inhaled into the lungs. So, nebulizer are commonly used for treatment of cystic fibrosis, asthma, and other respiratory diseases. So the reason for using a nebulizer medicine to be administered directly to the lungs is that small aerosol droplet can penetrate into the lung blood vessel. So large droplet will be absorbed by the mouth cavity where the clinically effect will be. So, ano ba yung dapat nating tinitignan dyan? Ating ano dyan, as in-user, pwede natin matest yung, kasi pag inon nyo yan, may lumalabas na hangin dyan eh. Kasi pag nebulizer, ang ano niyan is positive pressure. So, suction machine, ano ba yung function niya? Yung suction machine, also known as aspirator, are used to remove unwanted fluids from body cavities. So there are found in operating center, emergency department, so maraming department ang gumagamit yan. So smaller specialized suction are used in dental department. Dental kasi pag-aano siya sa mga laway. Parang hindi tumulo yung so kaya nga may napapasin kayo doon sa ng suction machine kung may ano yan, adjusted ng pressure. Kasi depende yan sa lakas na gusto nyo. Kasi lalo na pag halimbawa, bata lang yung gagamitan, huwag nyo isagad dun sa pinaka-maximum. So, kung dati alam nyo yung, yung function, ano yung dapat na pressure na kailangan natin. So, ano ba? So yan, yung ano lang. May filter, ang importante dyan sa ano is yung filter, yan dapat din yung tinitingnan. Yung may nakalagay na hydrophobic filter. Ang tawag kasi namin yan, kaya tinawag namin hydrophobic filter. Kasi pag yan ay nabasa, hindi na yan hihigop. So protection yan eh. Para yung fluids na sumobra hindi na papasok dun sa motor. Kaya lang pag yan ay pinabukasan, matutuyo na yan eh. So pag pinagdal nyo ulit, hihigop ulit yan. So dapat pag gano'n, once na tumigil yan na humigop, kasi nabasa yung filter, dapat pinapalitan na yan. Hindi yung pwede na ulit kasi natuyo na. Ano ba yung hinihigop yung suction machine? Saan, ano ba yung body fluids yan? Ano yan eh? Diba? So, kung ano man yung higupin yan, nilalabas din yan. May exhaust yan sa labas eh, yung mga suction nyo dito lang siguro na power siya.
So, kumbaga, akala nyo siguro, okay lang ba eh. Lalo minsan, ang lugar area nyo doon sa department is aircon. Tapos, pinakita nyo na ito. So, ilan kayo doon, pinaghahati-hatihan din kayo hinihigit yan na kung ano man yung lumalabas dyan. Kaya, importante yan na pag-alis yung filter niya maayos palagi. Nakita ko naman lahat naman ng mga section yung may mga filter yan. Kasi pag pino-purchase siya, kasama ng filter yan. Then, sinabi ko rin sa pilot na yun yung mga dapat pinapalitan palagi. Yung hydrophobic filter. Hindi yung pag pwede na bumigo ulit kasi nung isang araw na basag, hindi ko, sumunod na araw na tuyo na pwede na bumigo ulit, tuloy-tuloy mo na gagawin. Kailangan ng palitan. So yan yung mga tinitingnan natin. Then pag suction machine kasi ano yan, negative pressure yan kasi panikbo. So, para makita niya, yung parang initial test bago nyo gamitin, hindi nyo ilagay yung daliri nyo sa parang ano eh. Mararamdaman yan kung gaano kalakas yung tip niya. May ano yan, may pressure. So, makikita nyo yung gauge tataas pag nilagay nyo sa tulo ng suction machine. Makikita nyo, kung mararamdaman nyo kung gaano lakas yung kanyang aspirin. So, hindi nakakasiguro yun na naghihigop siya. Kasi baka naman, kinakamit siya, wala na rin pala siyang mahina na yung kanyang pressure. So, ito yung pinapaliwanag ko kanina. Yung parang kaya rin yung automation, sometimes battle needed to be the oxygen by bubbling water. So, ano ba ang purpose niyan? Bakit natin ginagamitan ng flow meter? So, para alam natin yung flow rate na ano natin dun sa ano siya. Kasi hindi naman pwedeng sobrang lakas niya eh. So dapat ako-control kasi baka naman malunod yung ano sa ano. So ang mga tinitignan natin kasi para ma-check din yun na okay yung ano. Kapag pinuksan nyo kasi yung tanke at dahan-dahan yung pinigin yung kanyang flow control valve. Magbababol kung ano eh. Dito sa may battle tapos paangat yung ano doon. So pag nakita nyo na hindi siya nagbababol at tapos hindi umangat. So, maring baka yung tangke nyo wala ng hangin. Then isa pa dyan, may filter yan yung sa may bandang wala. Yung iba nakikita na wala na atang pag ganyan, ginagawa ko. Pero, kasi yung mga may mga nakita na wala na yung sa may bandang parang kulay. Then, ang ano niyan, di ba minsan yung battle niya, parang malabo na, di ba napapansin nyo yun? So yung isa ng ano yan, basic preventive maintenance niya is, pwede lang suka. Parang suka lagi, palimikir. Parang pag-bilis nyo, natatanggal na yung nagbabalik siya. Lumot. Yung suka kasi namin yung nilalagay sa humidifier is yung distilled water dapat. Dapat kaso malang Tap water. distilled ba? Tap water yan. Tap water. Mineral water. Mineral water bagay. Distilled eh. Hindi yan nag-ano ng mga Lumot. Lumot gid. Walang Parang minsan nagkakatamuan ng mga parang lumot. kasi pag tap water yung ginamit ng tubig, maglulumot lang yan. Lumot ito. So yun ang ano doon. Lang mo din. Saka minsan baka low straight yung flow control valve niya. So yan yung mga Yung sa tuloy-tuloy sa CSR, hindi, nabitid na sa bato, nagkahurot na. So yung sa iba, ano ba ang settings sa mga pasyente? Paslak na. Yung nahirapan ka, sinasagad sa
So, Okay to. yun. Kaya sa Kaya- dapat distilled. Nasa mga kawayan, mga butayan sa ubos. Halimbawa, hindi maging So, yan yung flow therapy. Mga parts yan, tawag yan, at least yung flow adjuster, flow meter, yung parang nag-emission natin. Pressure gauge, the oxygen output, purifier battery, oxygen output. So, yan yung mga parts. So, yung pressure adjuster. May pressure adjuster yan yung sa may parang ipabaw ng napuno. Yan lang sa part hindi na kailangan. Ililipon nila yan pagdating ko sa may pressure adjuster na yan. Sa bayo din na parang sa kaya. So maraming klase yung iba yung direct sa mismong buwan. Kasi naka-centralized. Meron sa amin. Kaya lang minsan may mga may mga problema minsan yung outlet. Baka ilang so kailangan makaabot niya muna. Baka dali yung 121, doon ka magbilang 10 to 15 minutes. Doon sa autophagy. Yung importante, saka minsan may mga nagkakaroon din yung nababasa yung ino-autoclave. Marami pala ito. Ibig sabihin na ay sa kanyang yung trap. Yung trap niya sa bago lumabas. Kasi dapat nailalabas na yung yung steam. Nasa operator kasi yung operator is talaga nag-train. Talaga yung basa talaga yung Kasi ang alam ko di ba may training ng bago kasi yung mga kasi pag nabago parang depending committee yung nabasa. Kaya minsan may mga nagkakaroon. Pero ito mga saka yung concrete namin is halos bago lahat. Wala, hindi nga nagiging kasi innovation yung yung sa concrete. Sa concrete, for innovation na siya. Tapos, may request na ikakay na dalawang fully automatic na malaki, parang concrete machine. Parang tulad na dryer sa medyo malaki rin. Kasi may mga napuntahan kaming hospital. Yung basta yung dati yung ipapagpinapasukan ng yung autoclave, hindi mo dapat ilabas doon. Ang design kasi yan sir is merong entrance sa camera exit. Saka double door yung ni-request namin. Yun yung mga. Kaya lang, may kamahalan. Medyo mahal. Pero at least talagang nakakasiguro tayo na yung lahat ng ino-autoclave natin is safe. Saka yun yan, may ang isang mga delikadong parte niya, yung pag hindi nailapat din ng mabuti yung sa door. May tendency yan na pag yung sa sobrang lakas ng kaya niyang putasin pati rin. So dapat sinisiguro nito na nakalak yung kanyang na yun sa door ng autoclave. So yun, yung babantayan natin palagi sa tubig niya. May mga gauge naman yan para makita natin na may tubig pa. Kaya lang, isang nun, baka may barado yung mga pipings niya. So para sigurado kayo dapat, after use, dinidrain na yung tubig. Palitan lang, para panigurado ka lang naman. Tubig. May tanong ba? Third question for Biomed. Sir, paano niyo ginagamit ang biological indicator? Kasi kami sa laboratory nire-require kami. Biological indicator para saan? Kasi for autoclaves, may tinatawag na biological indicator which is the
bacillus para Ay, yung Parang yun po, para parang yung yun. buto ba? Kasi nagbabago yun ng Strip. kulay. Yung strip? Oo, kasi sir, si RITM. Meron yan sa ano? Meron sila sa OR? Yung Iba din yung strip kasi chemical daw yan. Sabi ng RITM, mag-purchase daw talaga ng vial, strain yan siya ng bacteria. Tapos, gagawin. Isasabay siya sa para ko pwede para ipaplant. malaman ko. Oo. Strip lagi na ba? Kung walang growth, success Success yung lalo. Ano yun? Yung sa laboratory, ang ginagawa namin yung strip lang, di ba? Sa ano sa Tape lang. yung tape. Nagbabago kasi yung kulay ng tape. Pero sa Wala amin, po sila sir, lum. sabi ni Strip na ba? RITM, hindi daw enough yung tape. Hindi talagang ano yun, hindi siya rin. Kasi ang nagiging ano doon, yung pakpak nung mga pinapasok doon. Kasi pag hindi maayos yung pakpak nung mga yun, siyempre yung doon sa tape, magbabago na ano yun. So, nasabihin na ano na yan, kasi lumabas na yung kanyang kulay. Pero pag hindi maayos yung pakpak ng mga instrument na pinapasok doon, isa rin yun na nagiging cause na ano. Tulad doon, yung iba nababasa nga eh. Pag nabasa nga, dapat hindi pwedeng gamitin. Pero hindi pa kayo nag-request yan. Sir, failure niya ang PR eh, wala yung supplier. Ang imuunan nyo ma'am is kuha mo supplier na mukot sila. Bali, kamo maghanap ng supplier, sila maghatag og quotation sa inyo. Dili o kamo maghatag ng presyo sa ila. Sila mo dapat mahatag og presyo sa inyo kay para dili mapilyo ang inyong bidding. Kaya usually mang good sa atong gihimo karon na procurement is mas nauna sila naghimo og PPMP kaysa nagpakot sila, which is below EBC. Kanahin mo failure bidding kay baba na kayo ang ilahang nakabutang sa PPMP. Yan ang problema. Delay na po ng process. So, kuhaan na po ang operation sa hospital. Bali, delay. Ang technique kasi dyan is ngayon mo quotation sa ila. Kung na may target na machine na gusto niyo, within the range sa technical specs, inyo na siyang kanon. Dili nang gidibutang ninyo ang brand name o country of origin. Pwede mo mag-range dito sa dimension o sa parameters para makuha ninyo ang target niyo na brand. Tapos justify ninyo na reasonable na justification. Pwede man ka mangayo naman sa sa nagka-supply anak. 2 years na. Pero kinsay sa RITM kinsay nag-suggest anak. Ang licensing team. Siguro na sila nakabalaw na sila kinsay supplier. Sila may Advice na lang namin sa inyo sir na wag na lang isaksak kasi iba yung tracing niya yun. Ang technique naman namin doon is dapat naka-charge na lang. Dili sa benso magamit ko niya kasaksakin mo. Ayan, tracing. Pangit yung tracing. Isa nga Kaya- ipugunit na ko sa iya card, malayan Yung sa tracing. card na lang, hindi na lang nakasaksak. Pero naman ang battery dito eh. No, chargeable yun. Tapos, May tipo may reminders din sa mga user na meron tayong Lagi may papel sa lagi. dalawang klase na ECG cable, AHA at saka ICE. Iba-iba kasi yung color coding nito eh. Minsan nagpapalit-palit ng color coding yung manufacturer. Kaya titignan nyo din yung One na lang. dito, may nakaikit naman. Kasi minsan yung na-touch is Balik ICE, sa monitor. minsan din AHA. Kaya RLLL yung sa ICE is European ata ito, yung manufacturer. Yung sa American, US.
Yan ang pagkakaiba nito. Saka dapat yan, kasi nga sabi nga ni Sir Joel, yung sa battery dapat, kasi pag sinaktan natin talaga yan, yun yung isang nag-focus ng grounding problem, kasi nga walang ground yung outlet. So, ang ano dyan, dapat fully charge palagi yung battery. So, pag halimbawa hindi ginagamit, pwede yung i-plug yan na naka-off yung machine para pagkakailanganin nyo, ubutin na sa saksakan, fully charge yung kasi pag napuno naman yan, ano na yan, kahit nakasaksa yung nag-i-stop yung ano, parang sa cellphone, pag na-fully charge na yan, kahit nakasaksa pa yan, hindi na yan nagkakarga. So, yun lang ano, mapa-ECG or pati yung DPIB, lalo yung DPIB. Kasi ang defibrillator, paano pag may emergency na yung area ng pagkaano walang outlet. So, dapat fully charge malagi yung battery. Ang lifespan kasi ng mga battery ng mga ganyan, mga 2 years. So, siguro tatagal, mga 3 years, pero magaling na, ang lolo na yan, hindi na yan, so, kailangan may maintenance din talaga na project yung pagpalit ng mga battery. So, yan yung mga yan yung mga dapat nating consider dyan sa ng ECG machine. So, tapos sa pa, kaya nga nagkakaroon din ng problema yung iba. Kasi yung iba ginagamitan ng parang nilalagay ng gel. Diba? Paano ba yung pagkabit nyo sa mga iba may tinig? O ang gamit nyo suction cup. Suction cup. Yung sa electrodes, sa electrodes naman is meron na yung gel na kasama sa electrodes. Kasi minsan pag yung marumi din itong mga contact niya dito at nilagay, yun yung nagiging cross din minsan eh. So kailangan na PPM din. Saka huwag niyong ibuhol, dapat sana ang design ng mga cart, yung nakasabit lang dapat ito. Hindi siya, yung isang may nakikita kasi kami, nakapulubog yan. Eh, ang nipis kasi nung mga wire dito. O hindi siya advisable na i-repair kasi pag sinorder mo yan, may naputo, sinorder mo, gagana. Kaya lang, magbabago na yan kasi yung resistance na, may resistance kasi yan. Baga may mga required resistance na dapat yun lang para magbigay siya. So, once na nagkaroon ng gano'n, papalitan ka lang na ito. Napapalitan naman yan. Yung mga ganyan. So yun yung mga dapat yung dapat masabi yung nakakawin na sa isang lagayan para magana yung Then, yung ginagamit namin dyan, meron kaming ginagamit na patient simulator. So kumbaga parang yun yung namin para malaman namin na yung settings namin dyan is yun din yung lumalabas na reading. So may mga mamaya pag answer tayo, nakikita niyo yung ginagawa namin doon sa mga masinila. Kasi sabi ko nga, calibration is comparison, compare the non-standard, compare yung result yung doon sa machine. Diba, sinet natin ng 30, makikita natin, pati yung doon sa printer na makikita nyo rin, pag 30, tapos sinet mo ng 60, napabago yung sinet mo ng 90. Habang tumataas kasi pumibilis yung doon sa tapos habang mag-a-alarm pa yan pag yung sobra ng taas yung mga safety features. So, dapat yun yung mga dapat natin consider battery, yung cleaning yung mga links ay dapat hindi siya naka-roll o hindi siya naka-roll dapat naka-start sa kanya. May lagayan. So may tanong ba? May question?
May libreng lunch yung mga kapagkatanong na yun. Taka. Taka. Suggestion. Suggestion. If ever dito pag tayo mag-iramiran ng ECG, much better na ipabigbig na sa IW yung ECG kaysa yung iguyod bitaw siya. Teacher. Pagdating ng ECG sa ward na nang nangiran, Guba. iba yung reading na niya. Yung tracing, halog na. Grounded. Tapos, kuhan, ito bitaw, if ever kasi pag nakahawak ka rin sa kahit kung sa case lang ng ECG, na uulit din yung tracing. Much better talaga na walang nakahawak dun sa So sir, ideally talaga sir, bawal talaga ipulupot yung wire. Dapat naka-ano lang yan. Pantay. May talaga yung mga Nakahang na, stay lang. Biskanain sa biskanain nilupot sa Huwag palaging Pare sa- nakapagpapinigyan siya na yung mga pare sa siko na mo, basket ang butangan, di siyempre lupot yung Ano naman yan, bubol isolation yung minsan kahit lumabas na yung wire yan, hindi naman yan Todo, papsal ka sa sabi. delikado. Ang problema nga lang, simple minsan natatakot yung mga pasyente. Kwento ka naman. Kala nila makukuryente sila. Magkwento ka naman. Masyado kasi maaba sir. Ang ginagawa. Hindi naman siya, basta wag lang yung nakapulupot na ano. Kaya dapat yung Hindi naman ganituhin siya na ano, hindi lang talaga yung kasi di ba mahaba. Mahaba lang. Pwede. Pwede po. Wag lang yung Okay. Wala mo rin sa Okay. parang nakalagay lang po sa So okay lang basta malalaki yung loop. Okay. wag lang yung parang pag nakalagay yung sa isisip ka lang. Parang spaghetti, sir. Parang gano'n. Yan, taka. Isang nagiging post nun eh. So naapektuhan yung result ng exam niya. So kasi sila ano, Sisig na ito. Yan, naman sa parang yan. Hindi pwedeng gano'n. Yan, pang tatali pa ata yun. Sa sanog, ikaw ano? Tulodaan ba? Bawal. Kasi nag-increase kasi yung wire nila. Ang nilipis niya, nung wire niya sa loob. So wala sa ganun yun eh. So, akala natin, bakit yung output niya, Damuidan bitay. mga grounding, isang cause yun. O yung mangne, isa rin May yun. tubig. Cause na- Kurinting pas. ano na, Hiring. ano pa, yung Ikaw na mo. Magdinalian na. Gubot. Magdinalian. Explanation. Pagdating rambol. Tayo hangin sunod. Wala straight train sila. saka dapat din yan. Yung yung thermal paper, yung expiration yan eh. Pag ano yan, makikipatentes nyo yan kung ano, pag inuhitan nyo na dapat mag-apply. Ano yan, yung i-stock yung Hindi na makita ng experience. yung sa expire dili na mo season din yung trace. ano, yung tawag ito, yung stock nila na thermal is expire. Ay. Pagdagal natin yung stock. Hindi na, Matog pwede na sila mo release kay expire na. tapos hindi na mo agyo ha. Wala na yung display. Wala na display. Talagang stock talaga. Yun ang ano, yung mga dapat natin. Pakilagay yung pag-expire. So ito yung mga ano eh. Ito rin yung mga ibang accessories na kailangan din natin malinis kasi minsan yun yung nagiging cost din ng mga suction na minsan napupuno ng mga gel yan. Yan, pati yung doon sa limb electrodes. Kasi yan yung mga dapat din na yan ang isa rin na nagiging cost yan. Minsan maluwag na yung ano, yung mga nila pinapasokan ng mga connector. Maluwag. So isang tendency Ipabalik nito. yung result niya. Parang grounding. Balik. Grounded. Balik-balik. Balik ka na, like So dapat
Pero kung memorize na kayo yung Ano? sa room 1B. So, yan, isa rin yan. Dapat yung na lagi. kasi minsan, sa katagalan, kasi rubber yan eh. Yung sa suction cup, yung sa nagkakaroon ng pipig yung ano yan. Hindi na siya yung Kanina ibalik kan? Kamay ibalik kan? Bali na ni CJ kan Alik. Alik. Kaya gano'n. From Jopet to Alik. kasi yung cellphone dapat Kaya sa connection. check natin. Kung kailangan ng balikan. Connecting forever. Vlogger. Chupapex. Garus. Gasawi. Siya kay vlog ta ka siya. Uy, sano? Very ka good for you, sir. Uy, sano? One the one. Teka Ano? diet. Diet. Kapasting men, kapasting. Sakpan si sano? Alam na yan. Kulab. Ito, vlogger. Hi. Si sano? Vlogger. Vloggerist. Ito vlogger. Vloggerist. Nahihila na ka. Hi, another box. Dua suwet nakuha. Dua katako, dua katao. Sa Tagalog. Sauce. Birthday ni Shawi ko man. May birthday siya. Sir, natin available din yung soft drinks na natin sa pilit ka Available na beer. Ako sa'yo, lagi pa dali ako dakan. Gulski. Oh, dubaho. Thank you, sir. Pornhub ko na. Ano Pornhub? Sponsored by Pornhub. Sweet. Dubaho ba? Sorry. Okay, bali na din sa kanya. Mamor. Apa yang dia keluar apa kan? Punyaon pa. Ayun dyan, Rick. Dan itu tuh. Jauh tak? Brother yang kita sini. Sini to sini, ban mo.
least yan yung pwede natin gamitin na practice sa ating mga equipment. Yung iba dyan, inaano ko para kasi during ISO, hinahanapan sila ng practice, user scale. Pinapa-laminate yan, pinapa-digit doon sa mismo machine para yung mismo makita during COVID. May mga nakalagay na, pero kailangan pa rin natin i-perform. So yung ano dyan, ano ba, yung mga cleaning, visual check, at saka yung function check. So yan yung tatlong yan yung dapat natin consider sa mga equipment ulit yan, sa bibig. Para bago natin siya gamitin, at least na nilinisan natin, na-check natin kung may mga dapat ba palitan, natin ba okay, functional check. Sa weekly, ganun din. Cleaning, visual check, saka functional check. So, pag yan na-i-apply natin sa mga equipment, siguro natin na natagal yung equipment, siguro natin ay functionality ng ating so sa nebulizer, so yan yung sa daily niya, yung cleaning niya, clean and sterilized mouthpiece. Pero itong mouthpiece atang gamit niya ba parang disposable na yan, di ba? So yung pagkapag-disposable, hindi na kailangan yun. White dust from machine and place over on check. Then yung